Maaga pa niyan at hindi pa nga sumisikat itong araw ay nagpunta na ako dito sa bahay ng uncle ko kasi nga nabalitaan ko na meron nga daw nanghuhuli ng mga alamang o hipon ang tawag niyan dito sa amin. Matagal na nga akong nag-order niyan at sinabi ko nga doon sa nanghuhuli ng mga alamang dito sa amin na Kakoy, kapag nakahuli sila ay tabihan niya ako ng mga 2 hanggang 5 kilo kasi nga gagawin ko yung bagoong. At habang papunta naman nga ako doon sa pinag-orderan ko ay nakasalubong ko naman tong anak niya at ang sabi niya nga sa akin ay pupunta nga daw dapat siya sa bahay para dalhin itong mga in-order ko. Mabuti na nga lang ay nakasalubong ko siya dito para hindi na nga kami magkasalisi. 2.5 kilo nga itong binenta niya sa akin at kako nga okay na yon kasi sobrang dami naman pala kung gagawin ko pang 5 kilo. At ganito karaming hipon naman yung kinuha ng uncle ko kasi dadali niya pa to sa kabilang bayan sa Mataphaw para ibenta kasi yung lugar na yon ay puro naman palayan at bibihira nga rin sila makakain o makatikim ng mga ganitong alamang o kahit na nga yung bagoong. At nung makabili na nga ako dyan ay tumambay muna ako dito sa payag ng uncle ko para naman makapagkape at makapag-almusal habang nakatingin o nakatanaw sa napakagandang view ng dagat kasi nga walang kaalon-alon at tahimik na tahimik talaga yung baybay. Kapag ganitong view naman kasi talaga yung makikita mo araw-araw pagkagising mo ay mapapasabi ka na lang talaga ng napakasarap talagang manirahan sa probinsya. Pero dahil hindi naman nga ako Disney princess at marami pa akong obligasyon at marami pa akong kailangan gawin sa bahay ay umuwi na rin ako. Pero bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako dito sa tindahan ng auntie ko para naman bumili ng mga isasahog ko o mga sangkap dun sa lulutuin kong tortang alamang. Bumili nga lang ako dyan ng crispy fry, harina, itlog at saka asin. Itong asin naman na binili ko ay idadagdag ko naman to dun sa asin ko sa bahay kasi nga kukonti na lang yon at ilalagay ko naman yon sa gagawin kong bagoong. Pagdating ko naman sa bahay ay inilipat ko dito sa strainer yung mga binili kong alamang para makatulo kasi nga kailangan muna siyang patuluin bago mo siya gagawing bagoong. Pinatulo ko nga ito ng mga 3 oras at pagkatapos ay nilagay ko na yan sa planganita para naman magawa ko ng bagoong. So ang una kong ginawa ay naglagay ako ng 2 balot ng asin. So yung asin nga pala na ginamit ko dito ay tinansya ko lang to. So hindi ko alam kung ano talaga yung tamang sukat sa paggawa ng ganito kasi nga tinatansya ko lang to lagi. Basta ang pinakapalatandaan ko lang dyan na kapag lahat ng mga alamang na yan ay nalagyan ng asin. Kasi pagkalagay natin ng asin dyan ay hahaluin natin yan ng ganito, lalamasin natin, lalamutakin at dudurugin natin itong mga alamang. Kasi dapat lahat ng mga alamang na yan ay makoat dapat ng asin. Kasi kapag hindi, babaho siya at madali siyang mabubulok. Pero ang kagandahan lang talaga dito sa amin ay alam mong malinis at alam mong sariwa yung mga alamang na bibilin mo kasi nga ayan lang yung dagat at saka ikaw na mismo yung gagawa ng sarili mong bagoong. Dito kasi sa amin ay bibihira yung mga nagbebenta at gumagawa ng bagoong alamang. Kung meron man ay medyo mahal. Kaya kapag mga ganitong buwan talaga at dagsaang alamang ay bumibili talaga ako at ako na yung gumagawa ng sarili kong bagoong para kapag halimbawa na kailangan ko sa pagluluto o kapag halimbawang nagkikrave ako ng mga bagoong alamang ay meron na akong magagamit. At ganyan lang po kasimple yung paggawa ko ng bagoong alamang. So wala na akong mga iba't iba pang inilalagay dyan. Asin lang talaga at saka vetchin. At baka naman po sasabihin ninyo na bakit ko naman kinamay at bakit ko naman nilamutak itong mga alamang ay wag po kayong mag-alala, napakalinis po ng kamay ko at wala na po talagang ibang proseso sa paggawa ng bagoong alamang kundi ganyan. At pagkatapos ko nang gawin itong mga bagoong alamang ay dito ko talaga yan inilalagay sa plastic na lalagyan kasi para mas madali siyang ma-ferment. At itong ginawa ko na to mga 3 to 4 days lang o hanggang 5 days siguro na fermentation ay pwede na tong lutuin at pwede na tong igisa. At nung okay na nga yung bagoong alamang na ginagawa ko ay itinabi ko muna yan at eto naman ngang tortang alamang na uulamin namin ni Lola yung ginawa ko. So nilagay ko nga lang pala yan sa isang bowl at naglagay na rin ako ng bawang at sibuyas. Sunod naman na inilagay ko itong mga harina at pagkatapos ay inilagay ko na rin yung isang pirasong itlog na binili ko kanina. At pagkatapos ay naglagay na nga rin ako dyan ng konting crispy fry. Itong crispy fry nga pala na inilagay ko ay konti lang to, siguro mga 1 kutsara lang kasi okay na rin yung timpla nito at saka pang 1 kilong manok kasi talaga yung ratio nito. Pinakahuli ko ngang inilagay dyan itong tubig para mahalo ko naman tong mabuti at kapag ganito na nga yung pinaka-texture o itsura niyan ay pwede na yang iprito. So konting tubig nga lang pala yung inilagay ko dyan kasi ayoko naman na maging malata o malapsa itong lulutuin ko. At habang nagpiprito naman nga ako dyan ay mag-shoutout muna ako. So shoutout po sa Magdael family ng Camansi Norte, Numancia, Aklan. Galing po yan kay Sir Choi Magdael. Sa Ubaldo, Supreno at Felizardo family
family ng Songkolan Batan Aklan. Galing po yan kay Francine Aura Ogatis Obaldo. At shoutout po sa mga taga San Roque Malinaw, kay Josh, Bea and Lynn. Salamat po sa laging panonood ng aming mga videos at kay Ma'am Enila Lozada. At shoutout din po sa Plana family ng Palay Batan Aklan at maraming salamat po sa mga hindi ko po na shoutout ay sa susunod na vlogs na lang po. Thank you po sa walang sawang panonood at sa pagsubaybay sa aming mga simpleng vlogs. Thank you!